Kwento po ito ng Lola Meldang ko na nangyari pa sa Zamboanga noong dekada 50. Ikwinento niya po ito mismo sa amin ng mga pinsan ko sa tuwing bumibisita po kami doon. Si Lola Meldang po ay nanay ng papa ko. Sa Palawan po kami lumaki at dito po talaga kami nakatira hanggang ngayon, pero taon-taon po ay pumupunta po kami doon sa Zamboanga para bisitahin si Lola Meldang noon. Lalo at si Lola Meldang na lang din po yung natitira naming lola ng mga panahon po na iyon. Dahil yung grandparents ko po sa side po ni mama ay patay na rin po noong teenager pa lang po ako. Samantalang yung lolo ko naman po na asawa ni Lola Meldang ay maaga rin pong namatay. Wala na rin po ang Lola Meldang ko ngayon, pero naikwento po niya to sa amin nang paulit-ulit bago siya namatay. Bali nang mangyari po ito ay siyempre bata-bata pa po ang lola ko. Dekada 50 pa po ito eh. Maliit pa raw ang papa ko noon. Ngayon kasi ay siyempre matanda na rin po si papa. Bagong simula lang daw sa pagsasarili sila lola at lolo noon. Nakatira sila sa maayos naman na bahay. Dahil minana ni lola yung bahay na iyon mula sa kanyang mga magulang, na noon ay nakatira na raw sa Maynila. Medyo maayos naman po kasi ang buhay ng pamilya nila Lola Meldang. Kung baga may kaya naman daw sila at maituturing talaga silang isa na sa mga mayaman doon sa kanilang lugar sa Zamboanga. Yung bahay po na ito na tinutukoy ko ay ancestral house na po namin ngayon. May kalakihan po yung bahay. Gawa lang po sa kahoy, pero matibay at maayos po ang pagkakagawa. Ang lolo ko po noon, asawa ni Lola Meldang, ay isa raw engineer, kaya syempre nakakaluwag naman sila sa buhay. Madalas nga lang raw na wala sa bahay ang lolo ko noon. Naiiwan si Lola Meldang na mag-isang nag-aalaga sa kanilang dalawang anak. Ayaw din naman daw ni Lola na kumuha ng katulong noon. Dahil nung unang beses raw na kumuha sila ng kasambahay, ninakawan pa raw sila noon at umalis daw ng walang paalam. Kaya syempre, nadala si Lola na kumuha ulit ng bago. At mas pinili na lang daw niya na wag na munang magtrabaho at siya na mismo ang mag-alaga sa dalawa nilang anak. May trabaho din kasi sa gobyerno ang lola ko noon. Pero umalis na lang daw muna ito dahil ayaw niyang ipagkatiwala sila papa sa ibang tao. Nagsimula ang kakaibang mga pangyayari isang madaling araw. Nang magising raw ang lola ko, na balot na ang kanyang leeg ng malagkit na likido. Nung hawakan at pahirin daw yun ni lola, nagtaka ito dahil parang laway daw yon. At yung tipong basang-basa talaga yung kanyang leeg na animoy dinilaan ang buong leeg ni lola. Siyempre, litong-lito si lola. Napabangon siya at tinignan yon sa salamin. Gasera pa raw ang ilaw noon. Wala pang kuryente doon banda kila lola. Malagkit daw po talaga yon, na imposible namang sarili niyang laway. Tinignan niya agad ang dalawa niyang anak sa higaan na katabi niyang matulog. At parehong mahimbing daw ang tulog ng dalawa. Naisip pa nga raw ni lola noon na baka may kung anong hayop tulad ng ahas. Ano nga naman ang magdudulot nang ganon ka nakapagtatakang malagkit na parang laway sa kanyang buong leeg. Tinignan niya sa ilalim ng kama at wala namang kahit ano doon. Tinignan din niya ang mga bintana at ang mga pinto at nakasara naman daw ang lahat. May kisame rin yung bahay, kaya saan nga naman dadaan. Nagkataon pa talaga na wala doon si lolo ng panahon na iyon. Dahil may tinatapos raw na proyekto doon sa bayan
at nagpaalam naman itong baka hindi siya makauwi ng gabing yon. Pagkatapos masiguradong nakasara naman ang lahat, dali-dali daw hinugasan ni Lola ang kanyang katawan. Dahil iba raw talaga ang amoy ng weirdong likido sa kanyang leeg. Amoy laway daw yon pero nagiiwan din daw ng malansa at nakasusulasok na amoy na parang nabubulok na laman. Hindi maintindihan ni Lola ang nangyayari noon, pero pilit niyang iwinawak siyon sa kanyang isipan. Hanggang nang gabing hindi ulit nakauwi si Lolo, ay nangyari ulit yon kay Lola. Ganon po ulit. Paggising niya ay ganon na naman ang nangyari. Doon na po niya sinabi yon kay Lolo. Maging si Lolo ay hindi rin po alam kung ano nga ba ang posibleng paliwanag sa nangyayaring yon. Kaya gaano man siya kaabala sa kanyang ginagawa, pinipilit na talaga ni Lolo na makauwi noon. Siyempre, talagang nag-aalala rin po si Lolo. Hanggang isang madaling araw, ganon po ulit yung nangyari pero mas malala na. Nagising po ulit si Lola na ganon po ulit pero napasigaw na siya nang makitang may mga kalmot sa katawan si Lolo. Ang nakapagtataka po doon, hindi man lang po nagising ang lolo ko. Ang dami po niyang kalmot, pero kung hindi pa po siya ginising ng lola ko, ay hindi pa po ito magigising. Doon na po talaga nagtaka si Lolo at wala na po silang magawa kundi kumonsulta na po sila ng albularyo. Kakaunti pa lang daw po ang albularyo noon sa lugar po nila. Karamihan pa daw ay nakatira pa sa mga liblib talaga na parte na syempre ay kailangan mo pang puntahan at bumiyahe ng medyo may kahabaan kung nais mong kunin ang kanilang serbisyo. Nung pumunta na raw sila Lolo doon, tinignan ng albularyo yung mga kalmot ni Lolo. Ang sabi daw nito, hindi raw yon gawa ng kung anong hayop, kundi ng isang aswang. Ngunit naging mas nakakalito pa raw kay Lolo nung magtanong sila kung bakit ginagawa yon ng aswang, lalo at nung mga naunang araw daw ay hindi naman ito sinaktan sila Lola pati yung mga anak nila. Nagtanong agad ang albularyo kung wala pa daw bang ibang napansin si Lola sa tuwing nagigising ito. At ang sabi ni Lola, may pagkakataon daw pala na parang bahagya na siyang nahubaran. Ang sabi naman ng albularyo, kung wala lang daw yung mga kalmot kay Lolo, talagang iisipin daw niya na isa yung uri ng demonyo na mahilig tumabi sa mga tulog na babae kapag gabi. At madalas ay may pagnanasa na nais nitong makipagtalik sa babaeng yon. May ganun daw palang uri ng elemento sa mundo. Ngunit itong kay Lola daw ay halatang aswang na malamang ay meron ding pagnanasa kay Lola. At dahil nga may mga kalmot na si Lolo, sigurado daw ang albularyo tungkol doon. Ang sabi pa raw ng albularyo, hindi daw muna siya gagawa ng kahit anong hakbang dahil siguradong mararamdaman daw yun ng aswang kapag may ginawa ito. Sasama daw siya doon sa bahay at mag-iimbestiga muna doon. At kung papayag daw sila Lolo, ay doon muna siya mananatili. Lalo at naiintriga din daw ang albularyo kung ano ba talaga ang nangyayari doon. Bagay na agad namang pinayagan nila Lola at Lolo para nga matapos na rin ang palaisipan sa kanila. Sumama nga sa kanila ang albularyo. Doon pa raw nila idinaan ang sasakyan sa may daan sa likod para wala talagang makapansin na nagsama sila ng albularyo pa uwi. Nung nandoon na raw ang albularyo, inikot niya agad yung bahay at tinignan ng mga dingding. Nang wala siyang makitang pwedeng pasukan, sunod raw nitong ininspeksyon ang kisame. At doon na raw nito nakita na doon pala sa may kusina, may parte doon ng kisame ng bahay
na natanggal na. Sabi daw ni Lolo noon, paano namang may makakapasok dyan? Ang liit ng butas na yan. Tanong pa daw ng lolo ko noon, pero tumawa lamang daw ang albularyo. Alam mo iho, kayang magpalitan nyo ng mga aswang. Tulad ng pusa o ibon. Kayang-kaya nilang gawin yan. Papasok dito sa anyong hayop at lalabas din sa anyong hayop. Paliwanag pa daw ng albularyo at doon na raw natahimik si Lolo. Nais raw ni Lolo noon na ayusin na ang kisame pero pinigilan siya ng albularyo. Dahil kung gusto raw nilang mahuli yon, dapat hayaan lang muna nila ang butas. Nung gabing yon, nagbantay raw si Lolo at ang albularyo. Habang hinayaan naman nila sila Lola at ang mga anak nila na matulog pa rin doon sa kwarto, gaya ng normal na gabi. Ang sabi ng albularyo, kaya daw hindi nagising si Lolo nung gabing pinagkakalmot na siya. May mga pambulag daw pala ang mga aswang na kapag naunahan ka na nila, parang nasa kontrol ka nila, pati ang iyong diwa na hindi ka man lang makakaramdam. Wala kang mararamdaman o makita kahit marinig. Parang ganun yung pagkakaalala kong paliwanag ni Lola sa akin sa kanyang pagkwento. Alam ni Lolo at albularyo na kung babalik at papasok man doon ang aswang, siguradong doon siya dadaan, sa butas sa kisame. Kung mag-anyong hayop man yon, alam nilang bago yon pumasok sa kwarto, nasaan yung tao na ulit yon. Lalo at buong akala naman ng aswang ay tulog na ang mga tao sa bahay. Bandang 11:00 raw nang may marinig silang mga yabag ng paa doon sa labas ng bahay. Habang tulog daw sila Lola, pumasok na sa kwarto si Lolo at ang albularyo. Doon nila aabangan dahil alam nilang kahit anuman ang mangyari ay doon yon didiretso. Nasa likod daw ng malaking aparador si Lolo at ang kasama niyang albularyo noon. Nagpahid pa daw sila ng kung anong langis sa kanilang katawan na hindi na ipinaliwanag ng albularyo kung bakit. Basta sumunod na lang daw si Lolo. Maya-maya pa raw, narinig nilang parang may bumagsak doon sa sahig. Alam na raw nila noon na pumasok na yung kanilang hinihintay. Nung marahan daw na bumukas yung pinto, yung sandaling langit-ngit daw nun ay nagbigay kay Lolo ng labis na kaba. Alam niya kasi na pumasok na sa kwarto yung kanilang hinihintay. Pagpasok daw nun, hindi na raw yun nag-aksaya pa ng panahon at agad niyang hinila ang kumot ni Lola. Yung anyo daw nun, anyong tao na pero hindi makilala. Dahil nakakakilabot ang kanyang mukha. Walang kamalay-malay si Lola noon. Pero wala ring kamalay-malay ang aswang na yon. Nandoon na si Lolo at ang albularyo sa loob ng kwarto. At sa puntong yon ay matyaga ng binabantayan ang kilos ng aswang. Nung yumuko daw yung nilalang na iyon sa may kama ni Lola, talagang susugurin na raw sana ni Lolo. Pero pinigilan muna siya ng albularyo. Doon na raw nakita nila Lolo na unti-unting humaba yung dila ng nilalang na iyon. At nung didilaan na raw nito si Lola, mabilis nang kumilos ang albularyo. At may isinaboy raw ito sa aswang na parang apog. Basta parang abo daw yon. Nung ginawa daw niya iyon, nagulat raw ang aswang. At nung tumama daw sa balat ng aswang yung isinaboy na yon ng albularyo, nangisay daw yon. Dahil sa labis na sakit na parang nasusunog yung balat nun,
nung dumampi doon yung isinaboy sa kanya ng albularyo. Nagising daw agad si Lola nang mangyari yon. Si Lolo naman ay hindi na rin nag-aksaya ng panahon. At habang nakalabas pa raw yung dila ng aswang at nakabukas yung bunganga nun, habang namimilipit sa sakit, agad daw na tinagahan ni Lolo yung dila ng aswang na yon. Tinabasan daw ni Lolo ng dila yung aswang na yon at naputol daw talaga yung dila nun. Nagsigawan na raw sila noon at yung aatake pa raw sana yung aswang. Doon na raw may binigkas na buhay na salita yung albularyo. Sabay sinabuyan niya ulit yung aswang at tuluyan na raw yung namilipit sa sakit at nagbalik sa kanyang normal na anyo, na mas ikinagimbal pa nila Lolo dahil kilalang kilala daw nila ang aswang na yon. "Tito Pedro, ikaw?" Sigaw daw agad ni Lolo noon habang nagdurugo na ang bunganga ng aswang dahil sa naputol nitong dila. Nandilim daw noon ang paningin ni Lolo at talagang papatayin niya yung aswang nang makita niyang sarili niya palang tito yon. Pero agad daw siyang niyakap ni Lola at ng kanyang mga anak. Nung kumalma na daw si Lolo, binitawan niya ang itak dahil syempre nabigla lang din siya noon. At hindi naman talaga niya kayang patayin ang kanyang sariling tito. Nakilala daw agad nila yon kahit bahagya ding nasunog ang mukha nun dahil sa isinaboy ng albularyo. Mukha lang daw pala yung apog pero pinaghalo-halo yung mga pangontra na dinikdik ng pinong-pino. Duguan at sugatan nilang pinalabas ng bahay ang Tito Pedro ni Lolo, na ayon pa kay Lolo, noon pa man daw ay naramdaman na niya na merong pagnanasa kay Lola. Kaya pala hindi rin niya sinaktan sila Lola at ang mga anak nila Lolo dahil sarili niya ring dugo yun. Nung gabi daw palang nandoon si Lolo at nagtamo siya ng mga kalmot. Marahil ayon na raw sana ang gabi na talagang pagsasamantalahan na raw ng aswang ang lola ko, pero nagkataong nandun si Lolo kaya hindi niya yon tinuloy. Ang sabi ni Lola, hindi raw nila ipinagkalat yung nangyari sa kanilang lugar. Yung naputol daw na dila ng tito ni Lolo, talagang hindi na raw yun na ibalik pa sa normal. Pero hindi man lang daw nagpagamot o pumuntang ospital yung aswang na yon. At kusa naman daw naghilom yung sugat. Na sa totoo lang, kung normal yun na tao, kailangan talagang ipagamot yon para maghilom. Baka ikamatay pa nga yun ng normal na tao eh. Parang yun na daw ang nagsilbing parusa sa aswang na yon. Dahil syempre, hindi na ito makapagsalita dahil sa naputol niyang dila. Binansagan pa raw yun na putol sa kanilang lugar. Akala daw ng mga tao na aksidente lang yon. Ang hindi daw nila alam noon, ang lolo ko pala mismo na pamangkin ng aswang na yon, yung tumabas sa kanyang dila. Simula po noon, naging maayos naman po ang pamumuhay nila Lolo at Lola. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Melba. Taga Samar po ako. Nangyari po ang kwento kong ito, ilang taon na rin po ang nakalipas. Kung maaalala po ninyo, may dumating po noon na napakalakas na bagyo dito sa Pilipinas. Nakumitil po ng maraming buhay. Walang iba kundi ang bagyong Yolanda. Pagkatapos po ng bagyong ito, nagsimula ang kwento ko. Bale, sa Maynila po talaga ako lumaki. Ganon din po ang aking napangasawa. Pero dahil nga po may lupa po sa Samar
na naiwan po sa akin ng aking mga magulang. Nag-decide po kami noon ng asawa ko na umuwi na lang po doon. Na doon na lang din magpatayo ng bahay namin. Taga Samar po kasi talaga ang tatay ko. Nakapag-ipon na rin po naman kami ni Mister bago po kami kinasal. Dahil rin po sa ilang taon ding pagpapakahirap sa trabaho. Doon na lang din daw kami mag-apply ng bagong trabaho sa Samar o magtayo na lamang ng maliit na negosyo. Nagkataon po kasi na nagsara po yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa ko. At ako naman po ay natigil din po sa trabaho simula nang magkaroon po kami ng anak. Ito po yung mga panahon na magdadalawang taong gulang pa lang po ang panganay naming si Lenlen. Pagkatapos po ng mga isang buwan lang ding pagpapagawa ng simple lang namang bahay doon, lumipat na nga po kami doon sa Samar. Simple lang po yung bahay dahil ayaw naman po naming doon na lang mapunta ang lahat ng ipon namin. Mga ilang buwan pa lang kaming nakalipat doon, dumating naman po ang bagyong Yolanda. Napakaraming nawasak na bahay noon at natumba din ang karamihan sa mga puno. Pero mas swerte na lang po at natanggalan lang po ng ilang yero ang bahay namin at hindi naman nawasak ng tuluyan. Grabe rin po ang kaba namin noon dahil akala po namin matutumba ang malaking puno ng mangga sa likod po ng bahay namin. Dahil siguradong lagot na po kapag nabagsakan po ang bahay namin. Humapay po yung puno po na yon. Nahalatang kamuntikan na rin po itong matumba. Sinabihan po kami ng barangay captain namin noon na ipaputol na lang po yon dahil baka bumagsak pa raw po yon bigla at tuluyan pang matumba sa bahay namin. Pero lubos pong tumutol doon ang kapitbahay namin na itago na lang po natin sa pangalang Lolo Tope. Siya raw kasi ang nagtanim noon sa lupa namin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Naiintindihan naman po namin ang punto niya pero talagang delikado na po ang puno na yon. Kaya tulad po ng sabi ng kapitan ng barangay ay ipinaputol na po namin ito. Simula nang ginawa po namin yon, napansin naming nag-iba ang trato sa amin ni Lolo Tope. At napansin rin po yon ng iba pa naming kapitbahay. Kasabay po nun, umabot na po sa akin ang mga usap-usapan na lubos ko pong ikinagulat. May agimat raw si Lolo Tope na aswang raw ito. At isang gabi raw nung bago pa lang kami rito, nakita siya ng isang kapitbahay sa puno ng mangga nung hindi pa po namin yon na ipaputol. Nung una raw ay tumitingin-tingin pa ito sa paligid kung meron bang tao doon. Pero ang ikinagulat daw talaga ng kapitbahay naming ito ay kung gaanong kabilis pumanik si Lolo Tope sa ibabaw ng puno. Ibang-iba raw ang dating nito. Yung uugod-ugod ng matanda ay parang biglang nagbago. At ano nga naman ang gagawin niya doon sa itaas ng puno sa ganong oras? Dahil gabing-gabi na raw yon. At tanging ilaw mula sa labas ng kusina namin ang dahilan kaya naaaninag siya ng kapitbahay namin noon. Pero hindi pa po doon nagtatapos. Binantayan daw siya ng kapitbahay namin yon. Mga ilang minuto din daw itong nasa itaas ng puno. At nakapwesto raw ito sa sanga na malapit sa kwarto namin. Habang nakadapa daw ito doon sa sanga. Nakatingin lang daw ito sa ilalim na parang nakikita nito ang nasa loob ng bahay. Pagkatapos ng ilang minuto, tumalon daw po ito mula doon sa sanga. Na parang wala lang sa kanya, samantalang mataas yon. Doon na po nila nakumpirma ang kanilang hinala kay Lolo Tope. Pero hindi nila ito agad sinabi dahil baka matakot daw kami. Lalo at bago nga lang po kami rito ng panahon po na yon.
Hindi po ako yung tipong agad na naniniwala sa mga ganoon. Kahit may mga ganong kwento din po sa akin, ang tatay ko nung nabubuhay pa po ito. Nag-aalangan po akong maniwala siyempre. Pero isang umaga, nagulat na lang po kami ng asawa ko nang makita naming napakarumi sa labas ng bintana ng kwarto po namin. Gawa po pala sa jealousy ang bintanang yon. Mapapansin pong parang may mga gumuhit po talagang linya sa jealousy po mismo ng bintana. Yung tipong parang hindi lang po dumi, na parang may matalas po na bagay na gumuhit po mismo doon. At yung nakapagtataka pa po doon, abot po yon hanggang sa ibabaw, na parang may mataas po na bagay na kumalmot po doon. O baka kung anong hayop na merong pakpak na maaabot yon. Pero mahahaba po yung mga guhit. At yung mga dumi po ay parang putik po talaga na maitim, na halatang hindi po talaga ibon ang may gawa po doon. Kumuha po ang asawa ko ng isang balding tubig at basahan, at nilinis po namin ang dumi sa bintana. Doon na po mas naging klaro sa amin ang mga marka po doon. Karamihan po doon, parang 5 magkakatabing mga linya, na parang mula po sa mga daliri, na may matatalas na mga kuko. Talagang nakapagtataka ang mga kalmot na yon sa bintana, lalo at hindi man lang kami nagising ng asawa ko sa ingay na posibleng idinulot po nun nung gabing yon. Habang nililinis po namin ang dumi, ay nakatingin po sa amin si Lolo Tope. Sa bahay niya po kasi nakaharap ang bintana na yon. Masama lang po ang tingin nito sa amin, at hindi man lang po ito nagtanong kung ano ang nangyayari. Dahil galit pa rin po ito sa amin sa itinambang puno na dapat naman talagang itumba. Dahil nga nakakuha naman agad ng trabaho ang asawa ko sa isang lending company, madalas kami lang po ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Nagsimula na rin po akong gumawa ng mga merienda po noon sa hapon. At kapag hindi po ito nauubos, nilalako ko po yon. Minsan sa paglalako, napadaan po kami ng anak ko sa bahay ni Lolo Tope. Dahil kalapit lang po namin yon na madadaanan po talaga. Naglalakad na rin po noon ang anak ko. Kahit bago lang po kami dito noon, napalapit na rin po talaga ang anak ko kay Lolo Tope. Kaya hindi maiiwasan na tawagin po nito ang matanda kapag nakikita niya po ito. Nagkataon pang nagkakape noon si Lolo Tope sa harap ng kanyang bahay. Kaya hindi po ito nakatiis at nilapitan po niya ang bata. Hinimas-himas pa po niya ang ulo ng bata. Pero wala man lang po itong sinabing kahit ano sa akin. Kaya dumiretso na rin po kami sa paglalakad. Kinagabihan po, nagrereklamo po sa amin ng bata na masakit daw po ang kanyang tiyan. Kahit medyo nabubulol pa po ito noon, naiintindihan naman po namin. Siyempre po, nag-alala po kami noon. Ginawa naman po namin ang magagawa namin para maibsan ang sakit ng bata. Pero talagang masakit daw po ang kanyang tiyan. Nabanggit ko po noon sa asawa ko na hinawakan ni Lolo Tope ang bata. Nung mga oras nga pong naglako po kami ng anak kong si Lenlen ng mga niluto ko pong merienda. Gabi na po talaga noon at malayo pa po ang hospital at klinik. Kaya nag-decide po kami ng asawa ko noon na idaan na lang muna namin sa albularyo. At baka makatulong naman ito, lalo at mas malapit nga po yon. Dahil nasa kabilang barangay lang po yon, samantalang yung hospital naman po ay napakalayo pa. Umiiyak na po noon si Lenlen habang buhat-buhat ko po ito at nagbabantay kami ng masasakyan. Nung nakasakay na po kami,
Doon na po kami dumiretso sa bahay po ng albularyo. Laking pasalamat ko po noon sa naging desisyon ko po na ito. Pagpasok pa lang po namin sa bakuran ng albularyo, alam na po nito ang pinunta po namin doon. Inaswang yan. Wika po nito agad. Pinaupo niya po ang bata at ipinatong po ang kanyang palad sa noo po nito. May inuusal po itong kung anong hindi namin maintindihan at pinahiran po niya ng langis ang tiyan ng bata mula sa bote na nakapatong sa kanyang mesa. Pagkatapos po nun, kumuha po ito ng papel at nilagyan po niya iyon ng langis. Tapos itinapat po niya sa apoy ng kandila. Pagtatawas raw po ang tawag doon. Pagkatapos po nun, agad po siyang nagsalita. Matandang lalaki sa harap ng bahay ninyo. Aba, kursunada nito ang anak ninyo. Mag-iingat kayo dito. Siguradong bibisita ito mamayang gabi dahil ramdam na niyang nagpagamot yung bata. Kapag nangyari yon, pangalanan nyo. At bantaan yung papatayin ko siya kapag hindi pa siya tumigil. Kilala ko nun, sigurado. Sabihin yung pupuntahan ko siya mismo. At patutunayan kong isa itong aswang sa harap ng mga kapitbahay ninyo kapag hindi pa siya tumigil. Sabi pa po ng albularyo sa amin kahit wala naman po kaming nabanggit sa kanya. May binigay po siyang pangproteksyon sa bata at meron din pong langis na ipahi daw namin sa tiyan ng bata tuwing gabi. Tumigil noon ang bata sa kanyang pag-iyak at hindi na raw masakit ang kanyang tiyan. Umuwi na po kami agad pagkatapos po noon. Kinakabahan po ako noon dahil sabi po ng albularyo, babalik pa raw ang aswang ng gabi din na yon. Mga 10 PM ay nakauwi na nga po kami noon. Hindi po kami mapakali ng asawa ko noon dahil sa pag-aalala. Kaya sabi po ng asawa ko ay magbabantay raw siya ng magdamag. Nilagay niya ang kanyang baril sa cabinet na sa tabi lang po ng higaan namin. Dahil nga po kolektor po siya sa isang lending company, minsan po ay nagdadala po talaga ito ng armas. Siyempre minsan po, may dala po silang malaking halaga ng pera. May lisensya naman po yon pati po yung asawa ko. Naglagay po kami noon ng asin sa mga bintana. Maya-maya pa, napansin ko na lang po na nakaidlip na po pala ang asawa ko. Naiintindihan ko naman po dahil pagod nga po ito sa kanyang trabaho. Bandang 12:30 po ng hating gabi, nang marinig ko pong tahol ng tahol ang mga aso. Kaya nagmamatsyag na po ako noon. Pero mga ilang minuto po, tumigil din po agad yung mga aso. Kaya medyo napapikit na po ako noon. Pero muli po akong nagising nang makarinig po ako ng mga kaluskos na hindi ko po mawari kung saan ang gagaling. Tumahimik lang po ako hanggang sa parang may kumakalampag ng pinto namin sa kusina na para bang gusto po nitong pumasok. Ginising ko na po ang asawa ko noon dahil sa takot. Agad niya po namang kinuha ang kanyang baril at tinignan po sa kusina. Maya-maya pa, bumalik po ang asawa ko sa kwarto. Dahil wala naman daw siyang nakita doon, kaya lalabas na lang daw po siya ng bahay para tignan. Aalis na po sana siya, pero hinila ko po siya sa kanyang suot na damit. Natatakot po kasi talaga ako noon. Dito ka lang. Huwag ka nang lumabas at baka kung sino pang mabaril mo. Sabi ko pa po sa asawa ko dahil syempre ay ayoko naman pong makadisgrasya po ito. Nagigising-gising po noon si Lenlen na parang hindi po ito mapakali. Kaya tulad po ng sabi ng albularyo,
Pinahiran ko lang po ng langis ang kanyang tiyan. Nilibot po noon ng asawa ko ang buong bahay po namin. Mula sa mga bintana at sa mga pinto hanggang sa biglang kumalabog po sa bubong po namin. Parang may mabigat po na bagay na naglalakad po doon sa itaas. Kilala ka na namin. Tigilan mo na kami. Sigaw po noon ng asawa ko. Pero parang mas nagalit pa nga po yon na parang gusto na po nung tuklapin yung yero po ng bubong namin. Dahil po doon ay nagalit na rin po talaga ang asawa ko. Alam kong ikaw yan, Lolo Tope. Sinabi na sa amin ng albularyo. Kapag hindi mo pa kami tinigilan, papatayin ka talaga namin. O ipapaalam namin sa buong barangay ang tungkol sa'yo. Sigaw po noon ng asawa ko at pinaputukan po niya ng baril ang kung anong gumagapang po sa bubong. Kitang-kita ko pong nabutas yung bubong namin bago namin narinig na parang may tumalon o bumagsak po sa lupa mula doon sa bubong. Mabilis po na tumakbo ang asawa ko noon palabas. At nagulat na lang po ako noon nang may marinig pa po akong isa pang putok ng baril. Naglabasan na po ang mga kapitbahay namin noon. Pero hindi na po nahuli ang aswang po na yon. Paglabas daw po niya ay naabutan pa niya ang isang hayop na kulay itim na tumatakbo sa may likod ng bahay namin. Kung saan matataas po talaga ang mga talahib. Kaya agad raw po niya iyong pinutukan. Pero napakabilis daw po nung kumilos. Hinalugog pa po ng mga kalalakihang kapitbahay namin ang lugar doon banda, pero wala po silang nakitang kahit ano. Kinabukasan po, napag-usapan na po namin ng asawa ko na alang-alang po kay Lenlen ay mananahimik na lang po kami tungkol doon. Lalo at wala nga po kaming patunay. Iisang tao lang naman po ang hindi namin nakitang lumabas ng gabing yon. Kahit lahat nga po ng kapitbahay ay nagsilabasan na po ng gabing yon. Alam nyo na rin po siguro kung sino ang tinutukoy ko. Si Lolo Tope. Nung binata pa ako, napakahilig naming mag-hiking ng mga pinsan ko. Nagsimula po yon sa pag-akyat-akyat po namin doon sa mga bundok sa probinsya po namin. Hanggang sa dumayo-dayo na po kami sa ibang mga probinsya para akyatin ang mga bundok doon at nagka-camping po kami doon sa tuktok. Hindi naman po sa mga profesional po talaga kami o yung mga matataas po talaga na bundok sa Pilipinas yung inaakyat po namin. Yung sakto lang naman po syempre. Kung baga parang nakahiligan lang po namin. Bilang mga teenagers din po noon na walang magawa po sa buhay. 17 lang po ako nang mangyari ito. At yung 2 pinsan ko naman po, siguro mga 18. Bali magkakapatid po yung mga nanay naming 3. Pinsang buo kung baga. Tawagin nyo na lang po pala ako sa pangalang Ray. At yung 2 pinsan ko na parehong lalaki, tawagin naman po nating Jason at Ryan. Lumaki ako sa pamilyang medyo nakakaluwag-luwag naman po sa buhay. May maayos naman po kasing mga trabaho ang mga magulang po naming magpipinsan. Kaya yun din. Medyo may kalayaan po kaming pumunta kung saan-saan sa tuwing walang pasok. Nangyari po ito nang may inakyat po kaming bundok sa probinsya ng Iloilo. Nga pala, taga Negros po ako. Pero nagkataon po noon na nagbakasyon kami ng mga pinsan ko ng ilang araw doon sa tita namin na taga Iloilo. Dahil nandoon na rin po kami,
biglaan po naming naisip na bakit hindi na lang namin akyatin yung bundok na malapit lang doon sa bahay nila tita. Hindi naman po yun mataas talaga pero kumbaga sinusulit lang din po namin ang stay namin doon. Lalo at 3 din naman po kami kaya naisip namin nung time po na yon na bakit nga naman hindi. Since nandoon na rin naman kami at nakapunta na rin naman kami sa beach, so yun na po talaga ang next namin na target na gawin noon. Ginawa nga po namin. Ang plano po namin noon magpapalipas lang kami ng gabi doon. Parang katuwaan lang din po. Total may mga gamit naman doon sa tita namin na pwede naming magamit sa camping. Kahit nga hindi planado yon. Naghanda nga po kami noon. Nagkataon po noon na kahit mainit po ang panahon ay mahangin din po. Kung hindi po ako nagkakamali, November po yon dahil yon po ang birth month ko. So medyo malamig na rin po ang simoy ng hangin noon. Umakyat na nga po kami sa bundok mga bandang 4:00 po ng hapon. Kasi nga balak naming magpalipas ng gabi doon. Nagbibiroan pa kami noon habang naglalakad paakyat. Halata pong marami namang umaakyat po doon. Dahil parang meron na pong trail na sinusundan po namin noon. Pero nung umakyat po kami, wala po kaming nakasabay. Bigla pong naihino ng pinsan kong si Ryan. Biniro pa po namin siya na baka manuno nga siya dahil umihi siya sa likod ng isang puno. Ilang sandali lang po pagkatapos noon, may nakasalubong po kaming isang matandang babae na pababa po ng bundok. Meron po itong baston na nagsisilbing alalay po niya sa kanyang pagbaba. Dahil may katandaan na nga po yon at puting-puti na nga rin po yung buhok. Wala po siyang tsinelas noon at maamo po ang kanyang mukha na sa unang tingin po ay talagang nakakaawa po. May hawak rin po siyang galon sa kabilang kamay. Tinanong po namin siya kung saan siya pupunta at kung taga doon ba siya sa bundok. Ang sabi po nito, iigib lang daw siya ng tubig kaya bumaba ito. At nasa may unahan lang daw ang kanyang bahay. Nagtanong kami kung baka kailangan niya ng tulong. Pero sabi niya, kayang-kaya naman daw niya. Lalo at araw-araw din po talaga niyang ginagawa daw yon para hindi humina ang kanyang katawan. Ngumiti lang din po kami noon at sinabihan po namin siyang mag-iingat siya. Nung malayo na po ito, inamin po namin sa isa't isa na medyo kinabahan po kami sa matanda. Kasi nga, yung dating po nito, parang yung mga nasa horror movie po. Lalo at puting-puti at mahaba po talaga ang kanyang buhok noon. Pero halatang mabait naman po ito, base sa tono ng kanyang pananalita. Nagpatuloy po kami noon. At sa kalagitnaan nga po ng pag-akyat namin, may nakita nga po kaming kubo. Malamang doon po nakatira ang matandang nakasalubong namin. Nagpatuloy pa kami ng mga ilang minuto at narating na nga po namin ang tuktok. Tulad po ng sabi ko, sakto lang naman po yung taas po ng bundok. Pero napaka-presko po talaga doon sa tuktok at napakaganda po ng view. Inantay lang po namin ang sunset doon at nag-set up na po kami ng aming tent. Madalas naman po namin gawin yon. May mga kalat po noon sa itaas kaya medyo nainis po kami. Dahil malamang gawa po yon ng ibang mga umaakyat doon. Parang binigay lang po talaga sa amin ang araw na yon. Kasi nga wala kaming nakasabay noon. Nung sumapit na po ang dilim, parang normal lang naman po. May dala po kaming ilaw noon. Yung binobomba-bomba muna bago umilaw. Nakalimutan ko na po kung ano ba yung tawag doon. Dahil yung pinsan ko naman po yung marunong doon. Hiniram lang po namin yon sa kapitbahay po ni tita.
Maswerte naman po kaming pinahiram noon. Naglaro na po kami ng baraha, tong-its, pusoy, mga ganon po. Pagpatak po ng mga 8:00 po ng gabi, doon na po nagsimula na makarinig po kami ng mga alulong sa hindi kalayuan. Kahit sanay naman po kaming makarinig ng ganon. Siyempre, medyo napaisip po kami dahil parang malapit lang po sa amin. Samantalang nasa itaas po kami ng bundok. Ang sabi po noon ni Jason, baka naman daw yung matandang nakasalubong namin ay baka aswang pala. Sino nga naman daw ang hindi mapapaisip doon? Dahil sa edad niyang yon, parang weirdo nga naman na nandoon siya sa bundok nakatira, malayo sa ibang mga pamamahay. May punto po talaga siya doon. Dahil karamihan daw sa mga aswang noon talagang nakahiwalay, nakatira malayo sa ibang tao. Ayaw makipaghalubilo, malayo sa nangyayari sa panahon ngayon, kung saan marunong na silang makisama para hindi sila mapaghinalaan. Tuloy-tuloy po talaga ang mga naririnig naming alulong noon. Tapos ilang sandali pa, nagliparan po ang mga ibon sa isang parte ng bundok na talagang ikinagulat po namin. Bakit nila gagawin yon kung walang nakakatakot na bagay o nilalang na gumulat sa kanila? Dinig na dinig po namin yon. Hindi lang rin po nanggagaling sa isang direksyon yung mga alulong na naririnig namin. Yung tunog po noon, talagang kikilabutan ka po. Ang sabi noon ng mga pinsan ko, mukhang hindi raw magandang magpalipas pa kami ng gabi doon. Siguro tulad ko, nakaramdam na rin sila ng kakaiba noon. So ano ang gagawin natin? Ngayon pa ba tayo bababa? Gabi na at nandito na tayo. Parang hindi rin ligtas na bumaba pa tayo. Sabi ko po noon sa kanila. Ang sabi po ni Ryan, baka masyado lang daw kaming nag-iisip dahil sa mga naririnig namin. Tinatakot lang daw siguro namin ang aming mga sarili. Ang sabi pa nito, mga asong ligaw lang siguro yan, kaya umaalulong kanina pa. Sabi niya pa po sa amin na medyo nagpakalma naman po sa aming dalawa ni Jason. Kahit alam naman po namin pareho na meron talagang mali sa aming mga naririnig at nararamdaman ng mga oras na yon. Maya-maya pa po, may naririnig na po kaming parang tumatakbo sa paligid at ilang sandali lamang po, nakarinig po kami ng isa na namang nakakatakot na tunog. Yung tipong parang may isang hayop pong pinapatay. Yung parang biglang sinunggaban ng isa pang mabangis na hayop para maging pagkain. Sobrang lapit na po talaga nun sa amin. Pinatay na po namin yung ilaw sa tent namin noon. Parang nakakatawag po kasi ng pansin yon. May buwan rin naman po ng gabing yon. Halos malapit na pong bumilog. Malinaw rin po ang langit kaya medyo maliwanag pa rin po naman. Kahit maraming puno doon banda sa pwesto po namin. Parang lahat po kami ay nag-decide na noon na umalis na roon sa kinalalagyan namin. Dahil sobrang lapit nga po ng mga naririnig namin. At nakakarinig na rin po kami ng mga pag-angil. Kung hindi man po mabangis na hayop yon, baka aswang. Yun po yung nasa isip namin noon. Bumaba na rin po kami noon. Hindi na po namin ginamit ang flashlight dahil medyo maliwanag naman po ang buwan at para hindi na rin po kami mapaghalataan ng kung anumang naririnig namin. Talagang desidido na po kaming umalis doon. Iniwan lang po namin yung tent at binitbit lang kung ano ang kaya naming bitbitin. Ilang sandali lang po pagkatapos naming umalis doon sa tent.
narinig na po naming parang winawasak yung tent na yon. Yung tipong parang pinupunit na parang may kung ano pong nagwawala doon. Napasigaw po noon si Jason na agad naman po naming tinakpan ang kanyang bibig. Halos patakbo na po kaming bumababa noon. Hindi naman kami makatakbo talaga dahil delikado nga dahil may mga parting medyo matarik. Nung narinig po naming may umaangil at tumatakbo doon banda sa direksyon namin, hinila ko po sa may damuhan yung mga pinsan ko. Halos ilang segundo lang po. Pigil hininga po kaming tatlo nang makita po naming papalapit sa amin ang isang kakaibang nilalang. Kakaiba po talaga yon. Hindi po mukhang aso o mukhang kung anong hayop. Sa totoo lang, mukha po yung tao na pagapang po kung kumilos. Doon pa lang po, alam na po naming aswang yon. Yung mga pangil po at yung mabalahibong katawan, pati na rin yung mga matang pulang-pula. Alam ko pong naaamoy niya kami na meron talagang tao doon sa paligid. Akala ko po noon, katapusan na po namin ang mga oras na yon. Dahil habang inaamoy-amoy po nito ang lupa, palapit po ito ng palapit sa amin. May hawak na po akong kahoy noon. Kung sakali man, lalaban kami kahit takot na po kami noon. Maya-maya pa po, bigla po itong tumingin sa direksyon po namin. Sa punto po na iyon, alam kong nakita na po talaga niya kami. Alam niyang nandoon kami. At unti-unti po itong gumagapang. Parang yun po ang pinakamatagal at nakakatakot na ilang segundo ng buhay namin. Nagulat na lang po kami nung halos ilang hakbang na lang po yun sa amin. May bigla pong parang malaking asong tumalon doon. At inatake po nito yung aswang na iyon. Nagulat po kami noon. At sandali po silang nagpangdumog sa lupa. Hanggang sa nung makawala po yung aswang, ay agad po itong tumakbo palayo. Nung una, akala ko po ay nagkataon po lamang. Pero kahit saan ko po tignan, imposible pong isang normal na hayop din ang umatake sa aswang po na yon. Nung tumakas na po yung aswang, lumingon pa po sa direksyon po namin yung malaking asong yon na parang alam din po nitong nandun kami. At pagkatapos po nun ay mabilis na po itong tumakbo pababa ng bundok. Doon pa lang po namin hinabol ang mga hininga namin. At hindi na po kami nag-isip kundi tumakbo na po kami pababa ng bundok. Nagkanda tumba-tumba pa nga po kami noon pero talagang nagmadali po kaming makababa. Nang mapadaan po kami sa kubo, nandoon po yung matanda sa labas. Meron pa nga po itong hawak na lampara. Kinabahan pa po kami nung una dahil iniisip namin na baka siya yung aswang. Hindi nga naman imposible. Dahil siya lang naman yung nakakaalam na nandoon kami sa itaas ng bundok. Pero agad po nitong sinabi na huwag raw kaming matakot dahil ligtas na raw kami. Hindi po kami nakasagot noon at agad po kaming nagpatuloy. Pero nung nakalagpas na po kami sa kubo, sumigaw pa po yung matanda na siya raw ang nagligtas sa amin. Dahil po doon, tumigil po ako noon at parang kusa na lang pong lumabas sa bibig ko ang salitang salamat. Tapos tumakbo na rin po ako pababa, kasunod sa mga pinsan ko. Magaan lang po talaga ang loob ko sa matanda na alam ko pong totoo ang kanyang mga sinabi. Nakauwi po kami noon ng ligtas. Salamat po sa nagligtas po sa amin. Parang iniligtas po kami ng isang aswang laban sa isa pa. Ito po ang kwento namin na kailanman ay hindi namin malilimutan. Salamat po kung mapili ito. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw.
Nagpapasalamat ako kung mapili itong aking kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang ninyo. Ako po ay taga-probinsya ng Samar. Eastern Samar, pero hindi ko na po babanggitin kung saan po talaga mismo ang barangay. Ilang dekada na po akong naghahanap buhay bilang isang mangingisda. 58 taong gulang na po ako ngayon. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, kaya walang nahanap na matinong trabaho kundi ang mangisda. Bata pa po ako, ito na ang ginagawa ko. Kaya dito na lang po ako sa nakasanayan kong gawin hanggang sa tumanda. Bata pa lang din po ako, Sir Dan, ay paulit-ulit na pong sinasabi ng tatay ko na totoo ang mga aswang. Lalo na po kapag nalalasing po ito. Lagi po nitong ikinukwento sa akin ang nangyari sa una niyang asawa at anak. Ang sabi ni tatay, kaya daw namatay ang asawa at kanyang anak ay dahil daw sa isang aswang. Wala nga lang talagang naniniwala sa kanya daw noon. Ayon pa sa kanya, ipinagbubuntis daw ng una niyang asawa noon ang kanilang panganay na anak. Nang makunan daw ito at namatay na rin. Kahit anong sabihin daw ng iba, alam ni tatay na aswang ang may gawa nun. Na ayon pa po sa kanya, mismong kapitbahay daw nila nung nandoon pa siya sa Negros Occidental nakatira. Taga doon po kasi ang tatay ko, Sir Dan. Lumipat lang siya dito sa Samar noong mapangasawa niya ang nanay ko. Pero ni minsan po, hindi niya binanggit sa amin ang pangalan ng una niyang asawa. Hindi na rin po kami nagtatanong dahil ang sabi sa amin ni nanay, nasasaktan pa rin daw ang tatay ko sa tuwing naaalala niya iyon. Namatay daw kasi ang kanyang mag-ina sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Opo, kaarawan po ng tatay ko nung makunan ng kanyang unang asawa at mamatay ito kasama ang anak nilang ipinagbubuntis din po nito. Yun din po siguro ang dahilan, Sir Dan. Kaya ayaw na ayaw ng tatay ko na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Noong mga bata pa po kami, kahit papaano po, naghahanda po talaga ang tatay ko sa tuwing kaarawan po namin. Pati yung kay nanay, pero kapag kaarawan po niya, ayaw po talaga nito. Siguro ay naaalala po nito ang nangyari. At bilang respeto sa namatay niyang mag-ina, hindi po siya nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Dahil nga naniniwala siya sa mga aswang, ay may kung ano-ano pong mga gamit ang tatay ko. Meron siyang langis na nabili niya sa isang manggagamot. Merong kakaibang punyal. At sa tuwing nakakahuli po kami ng pagi, kinukuha po talaga ng tatay ko ang buntot nun. Marami po kaming ganon sa bahay namin. Ang iba, ibinibigay pa niya sa kanyang mga kaibigan. Yung ilan pa po naming buntot ng pagi, pinabasbasan pa po talaga ng tatay ko sa isang albularyo. Ang sabi po nito, balang araw daw, magagamit niya yon para maipagtanggol ang kanyang pamilya o para makaganti sa mga aswang. Ganon po kasi dihi ang kanyang pagnanais na makaganti. Kung sakaling mag-cross ang kanyang landas sa isang aswang, talagang bibigyan daw po niya. Hanggang sa isang gabi po. Kakagaling lang po niya sa palengke noon dahil doon po siya nagtatrabaho pagkatapos tumulong sa pagkatay ng mga baboy sa slaughterhouse sa umaga. At normal na po na gabi po talaga ito lagi nakakauwi. Pagpasok po agad ng tatay ko sa pinto,
Bigla po itong may sinabi sa amin habang nakaupo kami sa may kusina. Si Mang Arnaldo, nakita ko kanina doon sa may likod ng palengke. Iihi lang sana ako doon. Hindi ko naman inaasahan ang makikita ko. Wika pa po nito. Si Mang Arnaldo po ay kasamahan din po ni tatay na kumakatay ng mga baboy sa isang slaughterhouse na malapit lang din halos sa palengke, kung saan nagbabantay din po ang tatay ko sa isang pwesto doon pagkagaling niya sa slaughterhouse. May katandaan na po itong si Mang Arnaldo, pero nagtatrabaho pa rin po doon. Napaupo po si tatay noon at bigla niyang tinakpan ng kanyang bibig na parang nasusuka. Kitang-kita ko, Beng. Kitang-kita ko talaga. Wika pa po nito kay nanay. Yun po kasi ang kanilang tawagan. Nagtanong po kami agad kung ano ba yon. Ang sabi ni tatay, aksidente daw po niyang nakitang may kinakain kung ano doon sa likod ng palengke si Mang Arnaldo. Mga lagpas 7:00 na raw ng gabi yon, kaya wala ng tao doon masyado. At karamihan sa mga pwesto, nagsara na rin. Hindi naman po kasi ganon karami ang tao sa lugar namin. Hindi raw po siya nito agad napansin dahil abalang-abala daw po ito sa kanyang ginagawa. Nung lapitan daw po ni tatay, hawak-hawak daw ni Mang Arnaldo sa leeg ang isang aso. Yung asong madalas din makita ni tatay na pag-alagala sa palengke. Abot daw doon ang liwanag mula sa mataas na poste ng ilaw sa may likod din banda ng palengke. Natigilan daw po ang tatay ko noon dahil ilang segundo lang ang nakalipas. Umihi lang po siya doon banda, tapos biglang ganun ang makikita niya. Ayon pa po kay tatay, yung sitwasyon daw ng matanda ay parang wala itong pakialam sa kanyang paligid. Yung tipong hindi niya man lang po si tatay napansin na parang inabutan po ito ng labis na pagkauhaw sa laman doon mismo sa may palengke. At hindi po ito nakapagpigil. Nang bigla daw mapatingala si Mang Arnaldo mula sa kanyang pagkakayuko, agad daw po nitong binitawan ang hawak niyang hayop na parang tatakbo sana ito, pero nagsalita po noon agad ang tatay ko. Kaya pala lagi mong hinihingi ang dugo ng baboy at ibang lamang loob kapag may kinakatay tayo. Ganyan ka pala. Wika raw agad ng tatay ko noon. Tinignan daw siya ng matalim ng matanda at ang sabi raw nito, kapag kumalat ang tungkol dito, alam ko ang daan papunta sa bahay ninyo. Wika raw ng matanda habang nanlilisik ang kanyang mapupulang mata na parang pinagbabantaan nito ang tatay. Meron siyang dalang armas noon, yung patalim na katamtaman ng haba na pinasadya pa po niyang ipinagawa sa isang kakilalang marunong din sa mga bagay-bagay tulad ng paggawa ng agimat at panggagamot. Pero dahil kilala niya ang matanda at may pinagsamahan din po sila ng matandang yon, lalo at araw-araw silang magkasama sa katayan ng baboy, hindi po nagawa ng tatay ko na bunutin yon sa kanyang tagiliran. Pero kilala po ni tatay na matapang ang matanda at hindi raw niya alam ang kaya nitong gawin. Siyempre, kinabahan po kami noon, maliban lang kay tatay. Nung gabi po na yon mismo, ang sabi po ni tatay, matulog lang daw kaming parang isang normal na gabi, pero magbabantay daw siya. Dahil alam daw niya na kahit hindi pa niya ipagkalat ang nakita niya,
susubukan pa rin siyang dispatchahin ng matandang aswang. Baka malaman na lang daw isang gabi na nakabalandra na ang katawan niya sa kanyang daan pauwi dahil baka tambangan daw siya. Akala nga raw niya tatambangan na siya nung gabi pa lang na yon. Hindi po ako makatulog noon. Pero matapang po talaga ang tatay ko. At alam namin na iba talaga ang galit niya sa mga aswang. Dala niya ang buntot ng pagi noon, Sir Dan, at ang kanyang punyal habang nagbabantay sa labas ng bahay. Bandang 11:00 na po ng gabi. Gising pa rin po ako pati ang nanay ko. Samantalang si ate at ang dalawa ko pang kapatid na nakababata ay tulog na. Sinilip ko po noon sa may harap na bintana. Nandoon pa rin po ang tatay ko sa harap ng bahay. Nakaupo at nagyoyosi. Habang patingin-tingin sa paligid na parang nag-aabang. Bumalik na po noon si nanay sa kwarto ng dalawa kong bata pang mga kapatid. Nandoon din po ang ate ko dahil natatakot po ito. Hindi naman din daw kasi mapigilan ng nanay ko ang tatay ko sa gusto po nitong gawin. Na magbantay po doon sa labas ng bahay. Pabalik na po ako noon ng kwarto nung sumili pa po ako ulit mula sa bintana. Andoon pa rin po ang tatay ko. Nakaupo na waring naghihintay na harapan siyang puntahan ng kanyang inaabangan. Napabaling po ang tingin ko sa puno ng mangga sa malapit. Nasa harap din po ng bahay namin at mga ilang hakbang lang ang layo sa kinalalagyan ng tatay ko. Napansin ko pong may kung anong gumagalaw doon sa sanga ng puno. Bigla po akong kinabahan habang pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na wala akong nakikita. Ngunit unti-unti pong nagiging malinaw sa akin na may kung anong nilalang doon sa itaas ng puno. Halos hindi na po ako kumarap noon, Sir Dan. Doon ko na po nakita ang mga matang nagbabaga. Maliwanag po ang buwan kaya may liwanag na tumatagos sa mga sanga ng puno. Na maaaninag po talaga ng bahagya kung meron mang kung ano doon sa itaas. Hindi man po ganun kalinaw. Nakita ko pong dahan-dahang gumagalaw ang nilalang sa sanga habang nakatingin sa ibaba. Walang iba kundi sa kinalalagyan po ng tatay ko. Maitim po yun kaya hindi ko po maaninag ng malinaw pero napansin ko po agad ang kanyang mga kuko habang dahan-dahan po yung gumagapang at nakabuhos ang buong atensyon sa walang kamalay-malay kong ama sa ilalim ng puno. Binuksan ko po ng tuluyan ang bintana noon at sumigaw po ako. "Tay! Sa itaas ng puno!" Sigaw ko po noon. At sa punto din po na iyon mismo, narinig ko po ang malakas na tunog ng sanga habang may mabilis pong tumalon mula doon. Naalerto po ang tatay ko dahil sa pagsigaw ko. Pero kitang-kita ko pong dinudumog pusa ng aswang na iyon. Sa kaba ko po, nanginginig kong binuksan ang pinto, sabay dampot sa isang kahoy panggatong sa gilid ng bahay. Ngunit narinig ko pong sumigaw ang tatay ko na wag akong lumapit. Pati po si nanay noon na palabas na pero ayaw po kaming palapitin ng tatay ko. Pagtingin ko po sa kanila, nakita ko pong nasaksak po ni tatay ang aswang na iyon. Dahil hawak-hawak po niya ang patalim habang siya po ang nasa itaas. Nung sandali pong nangisay ang nilalang na iyon, mabilis pong kinuha ni tatay ang buntot ng pagi at paulit-ulit po niya iyong hinataw
Alam kong ikaw yan. Paulit-ulit din po nasigaw noon ni tatay. Na alam ko pong ang matandang si Mang Arnaldo ang kanyang tinutukoy. Habang ginagawa po yun ng tatay ko, nakita ko pong may sugat po ito sa braso. Laking gulat po namin noon na yung mabalahibo at maitim na nilalang biglang naging taong walang kahit anong saplot sa katawan. Tumambad po sa amin ang kulubot at payat nitong katawan. Katawan po yun ng isang matandang puno na po ng latay. Walang iba po yun kundi si Mang Arnaldo. At nagmamakaawa po ito kay tatay na kahit hayaan man lang daw siyang makauwi dahil panigurado daw na hindi na rin kakayanin ng kanyang katawan ang kanyang mga tinamong sugat. Doon na po nang ibabaw ang awa sa tatay ko at hindi niya kayang tapusin ang matanda. Pinaalis po niya ito at hinang-hina naman pong tumayo at naglakad paalis ang matandang si Mang Arnaldo. Akala po namin noon magagawa pa po niyang gumaling o kung ano man ang paraan ng mga aswang para paghilumin ang kanyang mga sugat. Pero ilang araw lang po ang nakalipas. Pumunta po sa bahay namin ang asawa ni Mang Arnaldo at binalitang wala na raw ang matanda. At meron daw itong pinapasabi kay tatay. Humihingi daw ito ng tawad sa nagawa niyang pagtangka sa buhay ng tatay ko. At siguro, yun na raw ang kanyang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawa. Ang sabi ng asawa, hindi daw sila ganon at wala din daw tumanggap sa pagkaaswang ng kanyang asawa. Pero kung iisipin, sa sinabi po na yun ni Mang Arnaldo, malamang nakapangbiktima na po ito ng tao noon. Marahil ay kusa na lang din pong namatay ang kanyang pagkaaswang sa loob ng kanyang katawan. Siguro, dahil rin hindi ordinaryong buntot ng pagi ang ginamit ng tatay ko. Dahil may basbas po iyon ng isang albularyong merong malakas na gabay. Napakahirap pong paniwalaan pero lahat po ng ito nangyari sa loob lamang po ng ilang araw. Hanggang dito na lang po siguro ito. Paalam po at salamat. Hello po, Sir Dan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay nasaksihan ko mismo. Nung una ay hindi po ako naniniwala na may aswang. Pero dahil dito ay nagbago ang aking paniniwala. Parati po akong nakikinig sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Renz. 26 na taong gulang na po ako. Taga Negros po ako. Ang pangyayari po na ito ay nitong 2020 lang. Sabado ng hapon. Mga alas 4 o alas 5 yata yon. Naglalaro kami ng basketball ng mga kaibigan ko dito sa amin. Maya-maya pa ay biglang nagkagulo sa may kalsada. Kasi may bata raw na nawawala. Ang tinutukoy nilang bata ay nakita pa naming naglalaro sa gilid ng daan ng mag-isa. Yung bata na yon ay anak rin ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Bert. Pinaampon ni Bert ang kanyang anak sa kanyang kapatid. At minsan lang kung dumayo dito yung bata. Maputi at makinis po yung balat ng bata. Kasi po ay sa syudad dito lumaki. Kung saan nakatira yung kapatid ni Bert na umampon sa bata. So balik po tayo sa istorya kung bakit nagkagulo doon. Naglalaro lang daw yung bata doon nang bigla itong mawala. May dumaan doon na malaking truck. Nung tinignan uli ni Bert yung anak niya, wala na raw ito doon. Kinabahan na po ito agad at hinanap nila. Baka kasi nasagasaan o nahagip ng truck. Pero wala man lang dugo o marka na nagpapahiwatig na
may nasagasaan doon sa kalsada. Pinarahan pa ng iba yung truck. Kasi po, tinanong nila kung nahagip ba niya yung bata pero sabi daw ng driver, wala naman daw. May nakita raw siyang batang naglalaro pero hindi niya po ito nasagasaan o nahagip man lang. Kaya syempre ay pinaalis na nila yung driver ng truck. Kasi ay wala naman talagang palatandaan na may nasagasaan ito. Dahil doon ay tumulong na kami sa paghahanap sa bata. Sinuyod namin yung tubuhan. Baka sakaling nandun yung bata. Pero Sir Dan, inabot na kami ng dilim pero wala man lang kaming makitang bata. Umiiyak na yung magulang ng bata. Pati na rin yung umampon sa bata. Hanggang sa biglang sinabi ng isang alin na, puntahan nyo nga si nanay. Baka may kinalaman siya dito sa pagkawala ng bata. Kung bakit nasabi yun ng ale, yung nanay niya kasi ay kinikilalang aswang dito sa lugar namin. Nanindig ang balahibo ko. Kasi nung pumunta kami sa bahay ng matanda, kasama ang ibang kalalakihan at barangay tanod, agad siyang sinigawan ng ama ng bata. May kinalaman ka ba dito sa nangyari? Ibalik niyo ang anak ko. Sigaw ng ama ng bata. Yumuko lamang ang matanda at hindi ito nakapagsalita. Nung akmang bubunot na ng itak ang ama ng bata, biglang nagsalita yung matanda. Hindi lang ako mag-isa dito. Tumingin kayo sa paligid. Baka hindi nyo alam, yung kapamilya nyo rin yung may kagagawan. Ang tanging nasabi ng matanda at agad na itong pumasok sa kanyang bahay. Kaya sabi ng mga tanod, hayaan na natin. Baka tayo pa yung mapasama dito at wala naman tayong ebidensya. Wika pa ng mga tanod. Kaya bumalik na lang kami, Sir Dan. Mga 10 PM na noon pero naghahanap pa rin kami sa bata. Nagbahay-bahay kami. Baka sakaling yung bata ay nanunood lang ng TV sa ibang bahay. O baka naglalaro lang kasama ng ibang bata. Ngunit wala talaga. Kaya bumalik na lang kami ulit sa bahay ng kaibigan ko na ama ng bata. Ang sabi ko sa kanya, pre, wala gidya. Manog 11:00 na sang gabi pero wala gidya po ng bata kapakita. Tawag na lang tabi guro surwano, surwana na makabalo kung naano ang bata. Wika ko pa na kung sa Tagalog ay, pre, wala talaga. Mag 11:00 na ng gabi at wala pa rin ang bata. Tumawag na lang kaya tayo ng albularyo. At agad namang tumingin sa akin ang kaibigan ko at sabay sabing, oo nga pre, sige samahan mo ko. May motor naman po ako, Sir Dan. Kaya pinaandar ko agad yung motor ko. Tinanong pa nila kami kung saan kami pupunta. Ang sabi namin ay may mahalagang pupuntahan lang. Nagalit pa nga yung kapatid ng kaibigan ko pero agad kong pinaharurot ang motor ko. Kasi malayo pa ang Surwano na pupuntahan namin. Nung dumating kami sa bahay ng Surwano, agad kaming kumatok. Choy Ben, makinahanglan lang kami tani sa imo. Na kung sa Tagalog pa ay, Mang Ben, may kailangan lang po sana kami sa'yo. Ben kasi yung pangalan ng Surwano. Pagkatapos nun, may agad na nagsalita sa loob. Bukas yan. Pumasok kayo. Wika pa ng boses sa loob. At yun na nga, pumasok na kami. Nawawala ang anak mo? Sabi niya agad sa kaibigan ko. Nagulat kami pareho ng kaibigan ko. Ang sabi namin ay, paano niyo pong nalaman? Hindi pa nga kami nagsasalita. Alam ko dahil nararamdaman ko. Sagot naman ito sa amin. At agad niya kaming binigyan ng mga kagamitan na ayon pa sa kanya
mga pangontra sa aswang. Opo, mga aswang daw ang kumuha sa bata. At malapit lang daw sa bahay ng kaibigan ko. Hindi daw namin makita kasi nililin lang daw kami nito. Hirap na daw yung bata. At hindi pa ito maaaring makain ng aswang. Kasi marami pang tao sa paligid. Nasa may labas lang daw ng bahay itinatago ng aswang ang bata. At yung aswang naman daw ay nasa loob ng bahay niya. Naghihintay lang daw ng tamang tiyempo. Kaya sinabihan niya kami kung ano yung gagawin namin doon sa binigay niya sa amin. Sundin lang daw namin ang sinabi niya. Kasi hindi raw siya makasama dahil masama raw ang pakiramdam nito. Nagpasalamat kami sa kanya. At akmang bibigyan siya namin ng pera ay hindi niya ito tinanggap. Hindi raw nito kailangan ng pera. At bilisan na raw namin at baka mahuli pa kami. Kaya pinaharurot ko ulit yung motor ko pabalik. Nung pagdating namin ay talagang galit na galit yung asawa niya at kapatid niya. Ano? Diin pa kamoy halin. Kita nyo nga amunan ni gakatabo kung diin pa kamo gakadto. Na kung sa Tagalog pa ay saan pa kayo galing? Nakita nyo nang ganito ang nangyayari. Tapos, kung saan-saan pa kayo nagpupunta. Pero hindi namin ito pinansin. At agad akong nagsindi ng uling. Tulad ng sabi ng albularyo. At nung bumaga na ito, nilagyan namin ng asin at yung ibinigay ng albularyo. Agad itong umusok sa paligid. At nung lumabas na kami, nagulat yung mga tao. Kasi ano raw yung nilagay namin sa uling? Bakit ang sama ng amoy? Pero pinagpatuloy lang namin at sinabihan uli ako ng kaibigan ko na tulungan namin siyang mahanap ang anak niya. Kaya naglipot kami ulit. Mag-aalauna na ng madaling araw nung may narinig kami sa may tabi ng puno ng rambutan. Parang naghihingalo na humihingi ng tulong. Pa, ari ko di. Buligin niyo ko. Kuhaon ko ni Lola. Wika ng boses ng bata. Na kung sa Tagalog pa ay, Pa, andito ako. Tulungan niyo ako. Kukunin ako ni Lola. Agad namin yung pinuntahan. Naninindig ang balahibo namin kasi kanina ay wala namang bata doon. Pero yung bata na hinahanap namin, nandoon lang pala. Nakahiga at parang namumutla na at wala na itong lakas. Parang gulay na lanta yung katawan ng bata. At may sinasabi ito. Si Lola pa, ginkuha niya ako. Kanon niya ko pa. Hindi ko pag-ihatag siya. Si Lola pa, kinuha niya ako. Kakainin niya ako pa. Huwag niyo akong ibigay sa kanya. Kung sa Tagalog pa. Ang sinasabing lola ng bata, yung tita ng kanyang tatay. Kaya ang ginawa namin, inuwi namin yung bata. At bumalik kami sa bahay ng lola na sinasabi niya. Na walang iba rin kundi ang tiyahin rin ng kaibigan ko. At kasama ng mga tanod, kumatok kami doon sa bahay. Agad yung binuksan ng pinsan na babae ng kaibigan ko. Kas, sa diin si nanay mo. Dipuga, pati bata ko nga apo niya, unahon niya patani. Dinsa, sigaw pa ng kaibigan ko. Na kung sa Tagalog ay, Insan, nasaan ang nanay mo? Pati ba naman anak ko na apo niya? Uunahin niya pa sanang biktimahin? Pero hindi makapagsalita ang pinsan nito. Kaya walang atubili na pinuntahan niya ito sa kwarto at sabay tadyak sa pintuan. Pinipigilan pa siya ng mga tanod. Pero wala silang magawa. Tinadyakan niyang muli ang pinto ng kwarto ng tiyahin niya na tinuturo ng kanyang anak na lola na kumuha sa kanya.
At doon tumambad sa amin ang malangsang amoy at nakatayo na tiyahin niya. Nanlilisik ang mga mata nito. At nakabuhagag ang buhok. Tumutulo rin yung laway nito. Kaya pati ako ay napasigaw at napamura. Totoo nga. Aswang nga talaga siya. Sigaw ko pa. Akmang tatagain siya ni Bert. Tumalon ito sa bintana palabas ng bahay nila. At nung tinignan namin, mabilis siyang nawala. At yung nakita lang namin ay isang malaking pusa na agad na nagsuot sa tubuhan. Hindi na namin siya nakita at sinabihan kami ng tanod na alang-alang na guro na magsughot ada sa tubuhan. Base mabutang pa sa peligro ang kabuhisang isa sa aton. Na sa Tagalog ay alanganin na siguro tayo magsuot dyan sa tubuhan. Baka malagay pa sa peligro ang buhay ng isa sa atin. Kaya hinayaan na lang namin at hindi na kami tumuloy. Yung gabing yon ay hindi ko malilimutan. At sa totoo lang, Sir Dan, nung gabing yon ay hindi na muna ako umuwi sa bahay. Kasi takot na takot ako. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang itsura ng aswang sa utak ko. At sa ngayon, wala na dito ang matanda. Hindi namin alam kung saan na siya pumunta. Dahil hindi naman siya umuwi ng umaga na yon. Hanggang dito na lang po. Sana'y nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko. Ito po ay walang halong biro. Hindi na namin ito pinamedya. Baka daw kasi pagtawanan lang kami. Pero totoong may aswang. Ako mismo ang makakapagpatunay. Dahil nasaksihan ko ito mismo. At hindi lang ako. Marami kami. Maraming salamat po kung mapili ninyo ito. Kamusta po sa inyong lahat? Ako nga po pala si Edward. Nagpatulong lang po ako sa aking anak para makapagpadala ng kwento dito sa programa po ninyo. Ako po ay taga-Capiz po talaga pero dahil po sa uri ng trabaho na meron ako noon, nagtagal po ako sa Aklan. Ang trabaho ko po kasi ay bantay po sa isang malawak na palaisdaan. Simula po nung taong 1981 hanggang 2009. Medyo matagal po talaga ako doon sa dati kong binabantayang palaisdaan. Lalo at napalapit na rin po ako sa mga amo ko at sa lugar na iyon. Parang napamahal na rin po ako sa aking ginagawa, kaya nagtagal po ako ng ganyan. Lalo at nagkataong mabait rin po ang amo ko. Tumigil lamang po ako nung medyo may mga dinaramdam na rin po ako sa aking katawan. Sa mahabang mga taon po na iyan, syempre nakaranas rin po ako ng mga bagay-bagay na hindi po naranasan ng iba. Mga kababalaghang talagang hindi po malilimutan. Lalo po ang naging karanasan ko sa isang aswang. Ilalarawan ko lang po muna ang palaisdaang binabantayan ko. Bale, hindi naman po ako lang yung nagbabantay syempre. Meron din po akong mga kasama, lalo at malawak po talaga yung palaisdaan. Kung saan nakahati-hati po siya sa maraming mga kahon na iba-iba rin po yung nakalagay na inaalagaan. Araw-araw po, papakainin po namin yung mga alagang yan sa palaisdaan. At pagsapit naman po ng gabi, syempre, iikot-ikot ka rin po sa palaisdaan para mag-inspeksyon. Lalo at uso nga po yung nakawan po noon. Bale, puro pilapil po at malaking kahong may mga lamang tubig lang po yung mga makikita mo. Tipikal po na malawak na palaisdaan. May kanya-kanya po kaming kubo ng mga bantay. Pwede rin pong dalhin doon yung mga pamilya namin pero dahil nag-aaral nga po ang aking anak sa Capiz, pinili ko pong manatili lang muna sila doon. Malungkot po na mag-isa lang ako doon sa kubo. Pero may mga pagkakataon din po
na binibisita rin naman po ako ng pamilya ko. At doon po sila nananatili sa palaisdaan ng ilang araw. Paminsan naman po, pinapayagan rin po ako ng amo ko na umuwi po doon sa amin sa Capiz. At manatili rin po doon ng mga 2 hanggang 3 araw. Lalo na po kung may mga mahalagang okasyon. Dahil magkakahiwalay nga po yung mga kubo, may kanya-kanya po kaming sakop sa binabantayan po namin tuwing gabi. Kung baga, hinati-hati po namin para mas madali pong mag-ikot-ikot kapag dumilim na po. Hindi naman po na magdamag po kaming magbabantay syempre. Bago po kami matulog, mga bandang 11:00 po ng gabi, nililibot po muna namin ang paligid. Doon po banda sa kubo ko, malapit po sa akin, yung nakahilerang mga kulungan ng manok sa may gilid po ng pilapil. Bagong tayo lang po yun nung bagong pasok po ako. Nga pala, nangyari po ang kwento ko noong bago pa lang po ako sa trabaho po na ito. Mga dekada 80 po. Isang gabi, habang nililinis ko po yung baril, bigla po akong may narinig. Para malinaw lang po yung baril lang po yung may lisensya noon. Bali wala po akong lisensya. So kung tutuusin po, hindi po sana ako hahawak noon, pero dahil bantay nga po ako, ay kailangan po talaga yon para na rin po kung may emergency. Lalo at uso po yung nakawan. Nakarinig ako noon ng kalampag sa kulungan ng manok. Nung una, binaliwala ko pa Tinatamad akong bumangon agad. At baka ako aso lang. Marami naman po kasing aso doon sa palaisdaan. Pero naisip ko po noon na kung aso yon, di sana tatahol talaga yon. O kahit papaano makakarinig man lang ako ng angil ng aso o anumang tunog na malalaman kong aso talaga. Maya-maya pa, bigla na pong nag-ingay ang mga manok. Parang may kung anong bumulabog sa kanila. Hindi po ako nagsindi ng ilaw noon. Hindi rin po ako nag-iisip noon na may kababalaghang nangyayari. Dahil ang iniisip ko po, baka merong magnanakaw sa palaisdaan. Kaya dali-dali ko pong kinapa ang flashlight at ang baril sa may gilid po ng aking higaan. Tumayo po ako at marahang lumabas ng pinto. Pagkalabas ko po ng pinto, hindi ko alam kung narinig ba ako nung nasa labas, pero agad po akong nakarinig ng yabag ng paa na parang biglang tumakbo. Dahil po doon, tumakbo na rin po ako. Sabay pinailaw ko po yung flashlight habang nakatutok po agad yung baril sa harap ko. Ang pinagtataka ko po noon, nung inilawan ko po sa may pilapil, wala naman po yung naririnig kong tumatakbo. Kung tao yon, siguradong maaabutan ko yon. Lalo at mahaba pa po yung mga pilapil. Hanggang sa may napansin po akong gumagalaw sa may damuhan sa gilid po ng pilapil. Sa mga may palaisdaan po dyan, alam nyo po itong damong sinasabi ko na madalas pong tumubo sa mga pilapil. Na kapag napabayaan, talagang lumalago rin po. Hinahayaan lang po namin yon sa gilid. Dahil malalapad naman po yung pilapil sa palaisdaan po na ito. Nung may gumagalaw po doon, laking gulat ko po nang agad ko po yung inilawan. Napatras po ako ng bahagya at nangilabot. Nang makita ko pong doon sa may damuhan, nakasili po ang isang nakakatakot na nilalang. Puno po ng dugo ang mukha nito, na parang may kinakain po siya ng walang habas. Yung mata po nun pulang-pula, lalo na po nung tinamaan ng ilaw ng flashlight. Nag-angil pa po yun, pero nung agad ko pong ipinutok ang baril, mabilis po yung tumakbo sa karimlan. Hindi po ako makapaniwala nung napakadali lang po nung tinalon yung bakod sa may gilid po ng pilapil.
Bakod po yun, nagawa lang naman sa kawayan pero may kataasan rin. Nung tumakbo po ako doon banda at tinignan ko ang pinanggagalingan nun, laking gulat ko po nang makitang nakabalandra doon ang katawan ng isang manok na nagkagutay-gutay na. Nakita ko rin pong may mga patak po doon ng dugo papunta po sa may bakod. At meron rin pong mga dugo sa mismong bakod. Kaya alam kong tinamaan ko yung nilalang na yon na ayaw ko pang aminin noon sa sarili ko na isa yung aswang. Nabigla lang rin talaga ako sa kakilakilabot nitong anyo. Sumigaw na po ako noon sa aking mga kasama. May kalayuan pa po ang kubo nila pero dahil gabi po, alam kong maririnig nila yon. Lalo at napakatahimik sa palaisdaan kapag gabi. Nakita ko po sa malayo na nagsindi po sila ng ilaw. Kaya alam kong narinig po nila ako. Nung binalikan ko po sa may kulungan ng mga manok at inilawan ko po ang paligid, laking gulat ko po ulit nang may 2 manok na nakabalandra doon sa may ilalim po ng kulungan. Tulad po ng una kong nakita, gutay-gutay na rin po yon. Marahil ay matagal na po doon yung aswang na yon at hindi ko lang po agad narinig. At nakadali na po ito ng ilang manok bago ko po narinig yung ingay. Nakapagtataka po talaga noon na hindi ko po agad yon narinig. Pagdating po ng mga kasama ko, hinalugog po namin ang paligid. Sabay tumakbo po kami doon sa may kasukalan kung saan po tumakas yung aswang na yon. Naniwala sila agad sa aking nakita. Nung makita nila ang sitwasyon ng mga patay na manok, nag-iwan lang kami ng 2 naming kasama doon sa palaisdaan para may magbantay pa rin doon syempre. Bale, 2 kami ng isa ko pang kasama na sumunod doon sa pinagtakbuhan ng aswang. Habang tinatahak namin ang kakahuyan, sa mga maliliit na puno ay mapapansin ang mga bakas ng dugo. Kung titignan ng mga bakas, mukhang nasa itaas na parte ng katawan niya ang tinamaan. Dahil sa medyo itaas din yung mga nakita naming bakas ng dugo sa mga dahon at sa mga damuhan. Masama na ang kutob namin noon, Sir Dan. Dahil bantay lang naman sa palaisdaan yung trabahong pinasukan ko. Tapos biglang hahabulin namin yung isang aswang ngayon. Pero kung nandoon ang amo namin ng gabing yon, alam kong ipapahabol niya rin sa amin yon. Naniniwala kasi ang amo ko sa mga aswang. At sa totoo lang, yung namatay daw nitong anak na nalaglag habang ipinagbubuntis ng kanyang asawa, ang sabi ng amo ko sa amin ay aswang din daw ang dahilan. Yung tinatahak po namin na yon, sa kabilang dako po nun ay mga palaisdaan rin po, pero iba na po ang may-ari. Nung nakarinig po kami na may umaangil po doon na parang nasasaktan ng labis, bigla po kaming naalerto dahil doon po yon malapit sa tinatahak po namin na daan sa may kakahuyan. Agad ko pong pinatay ang flashlight noon. Andito siya. Sabi ko na nga ba tinamaan ko ng malubayon? Sabi ko pa po noon sa kasama ko, habang marahan po naming hinahanap kung nasaan banda yung naririnig namin na tunog. Patuloy po naming naririnig yon. Nung una ay halatang nasasaktan po ito. Pero unti-unti po yung napapalitan na parang kung ano man ang ginagawa niya ay nakakabawas yon sa sakit na kanyang nararamdaman. Hindi ko po alam kung naiintindihan niyo ang aking sinasabi. Pero halatang ganun po yung naririnig namin. Yung tipong unti-unti itong nakakaramdam ng ginhawa. Palapit po kami ng palapit doon. Hanggang sa naninag namin sa may likod ng isang puno na may kung anong nakasandal doon. Medyo makapal po yung damuhan doon banda, kaya matyaga po kaming gumapang noon ng kasama ko. Sa totoo lang,
Kung ako lang po ang masusunod, babalik na lang po ako sa puntong yon. Kinakabahan na po kasi talaga ako noon. Hindi po ako yung tipong sobrang tapang. At hanggat maaari, gusto ko po sana noon na umiwas sa peligro. Pero ando na kami. Kaya inikutan namin yon para makita talaga namin kung ano yung nasa puno. Habang abala siya sa kung ano man ang kanyang ginagawa. Siguro dahil hindi po ako agad sumunod sa kanya, kaya buong akala po nito ay wala na pong nakasunod sa kanya. Nung nasa harap na po kami nito mismo, doon na po namin nakita na dinidilaan pala nito yung sugat niya sa may bandang balikat. Hindi po yun malinaw na malinaw dahil madilim. Pero naaaninag po talaga namin na ginagawa niya yon gamit ang kanyang dila na may kahabaan. Yun pala ang magpapaliwanag sa mga naririnig namin. Doon ko po napatunayan na totoo nga talaga ang sabi ng iba na kapag nasusugatan yung aswang, dinidilaan daw nila yung kanilang sugat hanggat maaari lang yung abutin ng kanilang mahahabang dila. Para unti-unti daw yung maghihilom. Yun po mismo ang aming nasaksihan. Maya-maya pa po, bigla po itong tumigil at palingon-lingon nito sa paligid. Alam ko na po agad noon na siguro ay naaamoy na kami ng nilalang na iyon. Kinalabit na rin po ako noon ng kasama ko. Sabay kuha po niya sa hawak kong baril. Masanay naman po kasi ito sa paghawak ng baril. Sabay binigay naman po niya sa akin ang kanyang dalang itak. Alam po namin noon na nararamdaman na po ng aswang na merong tao sa paligid. At anumang oras, talagang malalaman po niya kung nasaan kami banda. Nung napatingin po ito banda sa direksyon po namin, lumabas po agad sa damuhan ng kasama ko. Sabay pinaputukan po niya iyon ng baril. Tumalon po agad yung aswang, palipat sa likod ng isang mas malaking puno. Pero kitang-kita po ng mga mata ko na tinamaan po yon sa may bandang tagiliran. Dahil sandali niya po yung ininda, bago po sa tuluyang nagtago sa likod ng puno. Lalapitan pa po sana namin yon lalo at dalawa naman po kami. Nang bigla na lang pong may lumabas doon na napakalaking aso. Literal po na malaki yon. Yung angil pa lang po nun, natigilan po agad kami. Tinitignan po niya yung aswang na nagtatago sa likod ng puno. Kaya alam ko po talaga, Sir Dan, nakasamahan po niya yon. Baka kapamilya. Yun po ang duda ko. Itinutok po noon ng kasama ko ang baril sa aso po na yon. At ilang beses po niyang kinalabit yung gatilyo. Pero bumara po yung baril. Pumalya po yung baril at hindi na po pumuputok. Umuusok na lang po yon. Nahalatang bumara po yung bala. Doon na po nagbigay yung malaking aso ng isang nakakakilabot na alulong. Yung tipong parang may tinatawag po. Sa punto po na yon, alam na po naming alanganin na po kami. Kung nakita nyo lang po yung itsura ng hayop na yon, mukhang aso lang po yon pero lubos pong nakakakilabot. Kaya minabuti na po namin noon na umatras na. Tinitignan lang po kami ng asong yon. Habang unti-unti po kaming umatras, sabay agad na rin po kaming tumakbo. Gulong-gulo po ako noon at hinahabol ko pa ang hininga ko kahit ilang minuto na po kaming nakabalik doon sa palaisdaan. Ang sabi po ng mga taga doon noon, baka sinasabi lang daw po namin yon para siraan ang lugar nila. At sa lugar daw talaga namin sa Capiz yung marami. Naniniwala naman po ako doon na marami din po sa Capiz pero naniniwala rin po ako na marami rin po sa Aklan. Lalo at wala naman po kaming dahilan para sabihin yon nang walang pruweba. Kahit nga po yung mga bakas po ng dugo doon sa gubat. Nakita rin po yun ng ibang tao
nung pumunta po sila doon pagkatapos marinig ang nangyari. Bago po magtapos, meron lang po akong katanungan. Sa tingin niyo po ba, mababait na aswang yung mga nakita namin yon? Kaya manok lang din po yung dinali at hindi po kami hinabol ng malaking aso. O baka mga dayong aswang po yon na naghahanap talaga ng mabibiktima. Paki-comment naman po sa comment section yung inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po sa inyo, Sir Dan, at sa inyong mga nakikinig. Shoutout nga po pala sa mga tao po na ito, kay Miss Dimples Yumi, Mayan Jobson, Melanie Pasion, Janabeth Faulbe, Derek Janandari, Lourdes De Jesus, Athena Lee, syempre sa tropa natin kay Dens Paruhinog at kay Sir Charlie Mendoza, Chef Antilla, Ren Pakibas, Rexian, Mayan Angko, sa Lucep Obejero at Iligeno family dyan sa Cebu City, kay Lynette Reparado, Chloe Clamiano, Shirley Carillo, Rese Madrid, Richard Miñano, Jeneline Mangulabnan. Maraming salamat po sa inyo at shoutout po sa inyo lahat. Paalam.